Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga ka-review natin. Nako, di nila inasahan to. Wangag at trililing napahiya. Ito ang biglaang utos, gumalaw na ang Bangko Sentral. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw nito. Pero bago pong lahat, kung di ka pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At ito na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga ka-review natin, bago po natin muling i-play ang video ito. Nako, eto, i-share ko lang po sa inyo kasi yung isa sa mga organizer po ng BP Sara impeachment, no? Yung rally nila, yung Akbayan, yung Sibuy Ngiwi. Sino ba yung pangalan? Nakalimutan ko yung pangalan, no? Eto, may in-interview po siya at pakinggan natin at bigyan natin ng reaction to, no? Sibuy Ngiwi. Pangalan niya pala ay si Akbayan Party List Representative Perse Sidanya. Eto mga kabayan, pakinggan po natin at bigyan natin ng reaction. So, ito yung pala yung tao, no? Na nagsabi rin. Ito, bigyan lang natin ng background yung ating mga manonood, mga kabayan, no? Ito po yung tao or Congress representative, no? Na nagsabi na hindi na siya makatulog, no? Dahil heartbeat away na lang daw magiging presidente na si Vice President Sara Duterte, no? Hindi na siya makatulog eh. Ito mga kabayan, pakinggan po natin to. Sa first impeachment complaint at saka doon sa third impeachment complaint at nagkakaisa para tanungin ang isang napakahalagang tanong sa House of Representatives. Ang tanong natin sa Kongreso, anong petsa na? December 2 ng ating i-file ang first impeachment complaint. Nag-first mansary noong January 2, dumaan ang Pasko. Yan na. Speaker Martin Romualdez, nagmansari na daw. Hindi nyo pa rin inaasikaso yung impeachment complaint na inihain nila. So, hindi pa yung panawagan pa lang ito, na yung panawagan pala nila mga kababayan, no? Ay intended to Speaker Martin Romualdez. Ano ba yan? Bakit kailangan nyo pa mag-rally-rally dyan? Isa lang naman kayo ng pinagtatrabahuan. Di ba? Nandun ka naman sa Kongreso, Kamara. Tapos magrarally ka pa dyan. Para tuloy ang lumalabas di ba? Yan, sa bagay, mga kababayan, yan po talagang gawain nila no? Magrally-rally. Ang bagong taon. Natapos pati Chinese New Year, pero hanggang ngayon, ang ating impeachment complaint ay natutulog pa rin sa Office of the Secretary General. Narito ngayon ang ating mga mamamayan. Tinatanong ang Kongreso, anong petsa na? Kailan ninyo aaksyonan ang napakahalagang Magtataka ka mga kababayan, no? Nandito na yung ating mga sabi niya yung ating mga kababayan, no? Tinatanong niya ang Kongreso wherein he is part of the Congress. So dapat alam niya kung bakit hindi umuusad, di ba? Bakit natutulog ka ba sa Kamara? Representative ng Akbayan, no? Kaya ano to kaya sinong senador na ito? Yung babae, Risa Hontiveros, no? Kaisa niya po ito, si Perse, mga kababayan. complaint na ito para panagutin ng isang abusado, magnanakaw at nandarahas sa kapangyarihan. Grabe, isa-isahin po natin abusado, magnanakaw at nandarahas daw, harassment. Grabe naman kayo. Ano, maluloko mo pa ba ang taong bayan? Unang-una, ano yung sinabi niya? Abusado. Sino bang abusado sa abuse of power? Sino ba ang nang-aabuso sa power? No? Pangalawa, magnanakaw. Sino po ba ang magnanakaw, mga kabayan? Nako. Ikaw, natutulog ka talaga sa pansitan. Kaya dapat sa susunod kung kayo ay buboto ng party list, no? Kung magkakaroon pa man tayo ng party list, huwag tayong bumoto ng mga tulad nito.
Niloloko ang taong bayan eh. Gusto niyang gawing bulag ang taong bayan sa katotohanan. Sino ba ang may issue ngayon ng pagnanakaw? Is it Vice President Sara Duterte? Is it the Speaker? Or the President? No? Sa kanilang tatlo, sino ba? Sino ba talaga? Tsaka, etong pangatlo talagang pinakamatindi. Nangaharas daw. Harassment, mga kabayan. Nangaharas. Ay, nako. Kayo po, dyan sa kamera, yung tuwadkom na yan, ang totoong nanghaharas, mga kabayan. Sa bawat resource speaker or guest ninyo, no? Dyan sa kamera, hinaharas nyo po. Yan ang totoo. Huwag nyo pong ibintang yung inyong mga ginagawa. Lahat ng sinabi niya, tatlo, no? Lahat ng sinabi niya, sila ang gumagawa, binibintang nila dito ngayon kay Vice President Sara Duterte. Ewan ko lang, paras tayo ng, analysis about sa sinasabi niya. Doon sa tatlong grounds, no? Grabe talaga ito. In the person of VP Sara Duterte. Narito ngayon ang taong bayan para ipahayag yung ating pagkabahala sa patuloy na pagtulog na impeachment complaint sa lower house, sa mababang kapulungan. Kaya ang ating panawagan sa ating mga leaders sa House of Representatives, huwag tayong magpadala sa pressure, huwag tayong magpatakot, huwag tayong magpabuli. Sino bang tinatakot, no? Speaker Martin, tinatakot? Kayo pa nga itong nananakot. Ano ba ito? Dapat ba natin pakinggan ng taong ito? Tingnan nyo, ngingiwi-ngiwi pa. Mga ko, natatawa na lang ako dito, mga ko. Ang dami pa naman nila, tingnan mo. Mamaya, i-reveal natin kung ilan ba talagang umattend dyan. Action na natin ang impeachment. Alam natin, malapit na ang eleksyon, pero sa dulo, huwag nating isipin yung bilang ng boto, ang isipin natin ay yung kapakanan ng ating sambayanan. We cannot have another day na si VP Sara ang ating Vice President kasi she's a heartbeat away from the presidency. So yan, aminado na nga sila, mga kabayan, no? Heartbeat away from presidency. Ibig sabihin talaga, mga kabayan, itong rally nila, no? To impeach Vice President Sara Duterte dahil natatakot talaga sila na maging presidente, no? Si Vice President Sara Duterte. Mismo sa sa bibig nila. Nahuhuli po sila sa sarili ng bibig, no? Natatakot 'yon. Ibig sabihin, natatakot po sila na maging presidente si Vice President Sara Duterte. Kaya ngayon pa lang, uunahan na po nila kasi kapag na-impeach si Vice President Sara Duterte, hindi na po siya makakatakbo as president sa 2028. Gets, mga kababayan? So yan palang plano ninyo. Yan, nabubuko na tuloy kayo, no? So ito, mga kababayan, si Trillanes naman po, puntahan natin. Nako, nagpasalamat. Ang dami ng pinasalamatan. Di ba, natatandaan nyo pa, mga kababayan, nung sinabi po ni De Lima, no? Kakampihan ni Trillanes, sinabi po ni De Lima na minority lang yung nagrally na INC. Ngayon, tingnan natin yung majority. Kung ilan ba talaga ang umattend dyan sa sa rally nila. Ito, si Trillanes, mga kababayan, may pinasalamatan. Ito, zoom in natin, Antonio Sani Trillanes IV. Yan, sabi niya po, maraming salamat po sa lahat ng mga dumalo sa ating impeach Sara rally. Kaninang umaga, we reached an estimated crowd size of 40,000. Ako, palakpakan po natin at tawanan po natin. Mukhang nilangaw po yata kayo. Ito na ba yung majority na sinasabi nyo? Hindi ba ito insulto doon sa INC, mga kababayan, na tinawag yung minority? Nako po. Ito pa, nanghihikayat pang talaga sa Trillanes, wala talagang magawa. May part 2 pa pala ito. Ito yung tingnan niya, basahin ko sa inyo, Mas lalakihan pa natin
Sabi po ni Trillanes, mas lalakihan pa natin sa susunod hanggang sa marinig tayo ng Kongreso para i-transmit na ang impeachment sa Senado. Aba, talaga naman. Ay, abang-abangan po natin yung part 2 ng rally nila. Abang-abangan po natin yung part 2. Alam nyo, mga kababayan, sila may part 2 may sinusulong na silang part 2. Pag ang INC po, no, or pag yung INC or another groups aside from INC nag-rally po, no, ulit, aba, it's not for peace na siguro, for impeachment naman siguro. Babawi ang mga yan, babawi tayo, mga karabin natin. Kung sila binabalak po nila ang part 2, aba, hindi po natin masiguro, no, bilog po ang mundo. Baka isang araw magising kayo, nandyan na sa harapan ninyo ang part 2 ng pro Duterte or pro Vice President Sara Duterte rally, diba? Kaya wag naisip ko po kasi baka hinahamon po ni former Senator Trillanes, no? Yung ating mga kababayan na umattend, sinasabi nila minority lang kayo. Ito na ang majority nila, 40,000, yehe, palakpakan po natin. Ako po. Ano kayo ngayon? Nasa na si Dilima na nagsasabi na minority yung nakita niya. Nako. Yan. Sa sobrang yung inaano nyo, iniinsulto nyo Sa sobrang pangmamaliit ninyo, ito lang ang napala ninyo. Diba? Well, anyway, ang iba dyan, sabi ng ating mga kababayan, bayad pa. Umuwi nga agad yung iba dahil hindi po naambunan kung hindi pala naambunan to lahat, iniisip ko lang, saan napunta yung, kung meron man ito kung meron man funding, itong impeachment na ito, ibig sabihin, gumana pa. Nag-profit pa si Trillanes or itong si, yung Singiwi Boy, diba? Gana pa sila. For example, 100,000 yung funding. 40,000 lang sa 1,000 per head. Meron pa silang 60,000 na paghahatian, pwede pa sila ng 30,000. Yan ay opinion lang natin, mga kababayan, base po dito sa sa kanilang ibinigay na na crowd size, estimated crowd size. Yun. Well, mga kababayan, ano po yung reaction, comment lang po sa baba at ito na nga, simulan na po natin ang video ito. Ito na po. Ito ang balita ngayon, viral at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita, reserbang ginto ng Pilipinas biglang bumaba. 15% ng reserbang ginto ng Pilipinas tila patagong ibinenta sa ilalim di umano ng Administrasyong Marcos at Bangko Sentral ng Pilipinas. Nagsalita na. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga, mga kababayan, ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan. Nag-viral sa mundo ng social media ang naging post ng article ng Square Money kung saan nakasaad dito, bumaba na di umano ang gold reserve ng Pilipinas. Hinlag number 1 ang Pilipinas sa pinakamaraming gold na ibinenta worldwide sa unang 6 na buwan ng taong 2024. Habang ang ibang bansa ay nagpapalakas ng kanilang reserba ng ginto, ay di umano'y nagbenta naman ang Pilipinas ng halos sa 25 na toneladang ginto sa unang quarter ng taon ngayon. Ayon pa sa kanilang article, pinost online. While the other countries are beefing up their gold reserve, the Philippines unloaded nearly 25 tons of gold so far in the first 6 months of the year, according to official report. Today, I learned the Bangko Sentral ng Pilipinas sold the most gold worldwide in the first half of 2024. Unquote. Yun pa sa isang report, gold reserves in the Philippines decreased to 145.72 tons in the first quarter of 2024 from 159.05 tons in fourth quarter of 2023. Gold reserves in Philippines averaged 187.99 tons from 2000 until 2024, reaching an all-time high of 274.42
tons in the first quarter of 2003 and a record low of 126.89 tons in the third quarter of 2007. Unquote. Matapos lumabas ang balitang ito, Bangko Sentral ng Pilipinas nagsalita na. Ayon pa sa kanilang press release statement on BSP gold sales for GIR management, the Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP, sold gold during the first half of the year as part of its active management strategy of the country's gold reserves. The BSP took advantage of a higher So, eto mga kababayan, kakaiba po yung strategy daw. Kakaiba yung estratehiya nila. Kasi yung strategy po ng ibang bansa, mga kababayan, they are accumulating, no? Nag-accumulate sila ng gold. Tayo naman, yung strategy natin, dahil mataas nga ang bilihan or presyo, binenta nila. They sold, mga kababayan, no? So, ang tanong ko, bababa pa kaya? No? Is there any chance, mga kababayan, na posibleng bumaba ang ginto? Kasi ang ginto, mga kababayan, di ba? Pataas po ang ano niyan presyo. Di ba? Hindi ka nakakita na talagang todo bagsak ang ang ginto kasi yan po ang parang back ng ating fiat currency, ating fiat money, no? So kung kaunti na lang ang gold natin, kumusta naman tayo nito? Baka wala nang magtiwalang ibang bansa sa atin because kilala nang tira tayo na nagsisell, no? Ng number 1 pa. O yan pala. Diyan pala tayo magaling, mga kababayan. Number 1, no? Sa pagbebenta ng mga gold. But to solve the needs, the problems of the ordinary Filipino, mga kaibigan natin, hindi ko alam kung anong strategy nila. Pero dito, ang galing ng strategy nila. Hindi natin alam kung, ipakinggan muna natin kung saan napunta. prices of gold in the market and generated additional income without compromising the primary objective for holding gold, which are insurance and safety. Amid the gold sales, the country's GIR has remained robust with the end August 2024 figure rising to 107.9 billion US dollar from 103.8 billion US dollar as of end December 2023. The GIR level provides adequate external liquidity buffer and is equivalent to 7.8 months worth of imports of goods and payments of services and primary income. It also represents about 6.0 times the country's short-term external debt based on original maturity and 3.8 times based on residual maturity. So yan mga kababayan, overall, sinasabi nila dito sa statement nila na may kinita ang ating Bangko Sentral, ang Pilipinas, mga kabayan, kumita doon po sa, syempre, kikita talaga yun diba? Dahil nagbenta ng gold. Ang tanong, bakit utang pa tayo ng utang? Diba? Bakit? Ang laki ng utang natin, meron naman pala tayong profit, no? Coming from the gold reserve ng ating bansa. Yun yung tanong dyan. Saan napupunta ang mga salaping ito? Mga kababayan, nagtatanong lang po tayo. Siyempre, hindi tayo taga Bangko Sentral, ordinaryong Pilipino lang po tayo. Kailangan maliwanagan po ang mga ordinaryong Pilipino na tulad natin. Kung saan napunta, saan mapupunta, saan gagamitin, ang pinagbentahan nito, at bakit tayo utang ng utang, meron naman pala tayong pinagbentahan nito. Bakit tinitipid ninyo ang iba't ibang departamento ng ating bansa, ng ating gobyerno, no? Tinitipid din nyo. Bukod sa tinitipid, yung iba, zero budget pa. Meron naman pala tayong malaking pera dito. Saan napupunta? Yun ang tanong, saan napupunta? Yan mga kababayan, hanging po tayo ngayon kasi hindi rin po natin alam kung saan napupunta. Baka kayo, alam nyo. Alam kong iniisip nyo kung saan napupunta. No? Pero wala tayong ebidensya. But still, no? Para sa'yo nang iniisip. Kung ano mang iniisip mo yan, i-comment mo yan. Yan din po ang sagot ko. Alam na, hindi ko sasabihin pero malalaking bulsa ito, di ba?
Well, anyway mga kababayan, ano pong inyong opinion, reaction tungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.